Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Today, Thursday, July 9, 2026. Welcome to our online prayer ministry 32nd episode live streaming of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. Ito ay nasa ikalabing isang buwan na mula nung sinimulan natin noong Agosto 2025. Ito po ay ginagawa po natin tuwing Huwebes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng maaga ninyong pag-tune in at pakikiisa sa ating Global Conquest Online Prayer Ministry. Ang inyong presensya, panalangin at suporta ay malaking pagpapala at nagbibigay ng lakas sa ating sama-samang paglilingkod sa Panginoon. We are grateful to God for bringing us together today, regardless of where we are joining from. As we gather in His presence, may our hearts be open to His voice, His guidance, and His peace. The Global Conquest Ministry, Prayer Ministry, or GCPM, is an intentional online prayer ministry focused especially to the sick, old people, the weak, and the dying. Serving people who are suffering from sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. More importantly, GCPM is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. This program is sponsored by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. This program is produced free of charge as a Christian ministry dedicated to sharing God's word and serving others. We pray that it brings encouragement, hope, and spiritual blessing to everyone who watches. The vision of the Global Conquest Prayer Ministry is to model the life of Jesus Christ, who clearly practiced and taught a powerful ministry of prayer and intercession. The mission of the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick, the weak, and the dying, and bring their petitions to God for healing and restoration. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to God, our Jehovah Rapha, the Lord who heals, during the live broadcast. Today, we lift up in prayer those who are sick, suffering, recovering from illness, or carrying burdens in their hearts and minds.
We believe that our God is a compassionate and loving Father who hears every prayer and knows every need even before we speak it. Mga kapatid kay Kristo, bilang tunay na mananampalataya, dapat tayo ay tapat sa paglilingkod, tapat sa pagbibigay, tapat sa pananalangin, at tapat sa pag-ibig. Prayer intercession, or the act of praying in behalf of others, is a very intentional ministry to stand in the gap for others through prayer. Intercession is a powerful ministry in which we bring before God the needs of individuals, families, communities, nations, and the church, trusting in His mercy, wisdom, and power. Ito ay patunay na tayo ay tapat sa ating paglilingkod at pag-ibig na nakatuon sa kapakanan ng ating kapwa. Sa Roma, chapter 12, verses 9 to 12, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Kapag ipinapanalangin natin ang mga may karamdaman, maaari nating alalahanin na si Jesus ay ating tagapamagitan. Lumalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala, humingi ng kagalingan at lakas, habang kinikilala na ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti at ang kanyang kalooban ang mananaig. Mula sa Filipos chapter 4 verses 5 to 7. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya lahat ng ating panalangin ay tinataas natin sa pangalan ni Jesus bilang siya ang ating tagapamagitan sa Diyos Ama at ang kanyang banal na kalooban ang sagot sa ating mga panalangin na may pananampalataya. May we come before God with confidence, knowing that He hears every prayer and that His grace is sufficient in every circumstance. Let us unite our hearts in faith, compassion, and hope as we intercede for the sick, the weak, and the dying, trusting in the Lord's perfect will and unfailing love. The Global Conquest Prayer Ministry online presence as follows. Broadcast via live streaming every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. on Facebook page Global Conquest Prayer Ministry. After the live broadcast, we download every episode to YouTube around 5 p.m. every Thursdays. Just search Global Conquest Prayer Ministry on YouTube, where you can watch previous episodes with your loved ones when you are available. We also have an active group chat or GC via Messenger. We call ourselves Global Conquest Prayer Community. Please invite your friends to be one of our prayer intercessors. Also, please share our community to your friends and loved ones. Taos-puso tayo nagpapasalamat sa ating tagapagsalita sa pagbabahagi ng makabuluhang mensahe ng Diyos tuwing Huwebes, our very own Reverend Pastor Dionisio Padel. Maraming salamat po, Pastor, sa pagbibigay ng inyong panahon, karunungan at pagpapalakas ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Maraming salamat din po sa ating live production technical officer na si Ms. Ruth Baron, sa iyong dedikasyon at mahusay na paglilingkod. Ang iyong sipag at husay sa likod ng ating online ministry ay naging daan upang maayos at maabot ng ating programa ang maraming manonood at tagapakinig. At ang inyong lingkod bilang tagapagtatag ng online prayer ministry na ito, naway patuloy tayong gabayan, pagpalain at palakasin ng Panginoon sa misyong kanyang pinagkatiwala sa amin. Sampo ng aming buong pamilya, sambahayan, the management and staff of Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage.
Tunay nga pong matapat ang Diyos sa amin. Sa loob ng 33 taon, 33 years in business and counting, we are paying forward the goodness of God to every person who touches our lives and believes in the prayer intercession ministry. Kaya po kami ay taos pusong nagagalak na ipanalangin namin kayo ng walang humpay bilang pagtugon sa utos ng ating Panginoong Hesus. Let us prepare our hearts and minds as we begin our opening prayer. Let us all pray. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong muli kami magkatipon-tipon sa pamamagitan ng Global Conquest Prayer Ministry. Pinupuri at dinadakila namin ang inyong banal na pangalan sapagkat kayo ay mabuti, tapat at puspos ng pag-ibig. Inanyayahan namin ang inyong banal na espiritu na manguna sa aming pagtitipon. Ihanda ninyo aming mga puso at isip upang kami ay makapanalangin na may pananampalataya, pagkakaisa at pag-ibig. Naway inyong kalooban ang siyang maghari sa bawat buhay na may karamdaman na aming itaas ngayong hapon. Ang lahat ng ito ay aming idanadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, before we proceed to the study of the Word, we are very grateful to receive another praise report and testimony of healing. Let us all watch this. Mga ka-faith po sa Global Conquest Ministry, lalo na po kay Ma'am Lenny, kay Pastor Padel at sa mga bububuo ng mga team nila, maraming salamat po na nung time na yun po na mag-schedule po ng operahan yung aking tatay. Nag-chat po ako kay Ma'am Len na nagpatulong po ako na isama po sa panalangin ang aking tatay. Sa awa ng Diyos, tapos na po na-opera yung tatay ko, nakasurvive na po siya at magaling na po siya. Ang pangalan po ng aking tatay ay si Peregrino Lumawag po. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ayan na si Pader. Sigagmata na. Naulian na. Sigagmata. Katawa na pa. Ayaw katawa. Ragot katawa na ba? Insakto na anak. Gani, di mo kung katawa kayo na. Salamat. Kaya naulian ako sa kuang operasyon. Maay na kayo. Daghang salamat sa Ginoo. Sadyang kay buti ng ating Panginoon ang tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang magbibigay ng alaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Nagilang ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ko sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig
mula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Nagilang ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Taluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Yung ang EMCB, binigyan na. Magandang hapon muli sa ating lahat. Purihin ho natin ang ating Panginoon sa opportunity na ibinibigay niya sa atin upang tayo po ay manalangin at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ngayon pong hapon ay ihilingin ko po sa inyo kung nandyan po kayo, pwede ho kayong mag-like o kaya ay mag-comment sa ibaba at pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga friends upang sa ganoon ay makasama din natin sila kapag naibahagi natin itong ating ginagawa pong ito. Sa hapon pong ito ay pag-uusapan nun natin, a joyful heart brings life. Ang pusong masaya ay gamot sa buhay. Ano? Kailangan pala maging masaya, masayahin sapagkat yung kasiyahan, iyan po ay nagpapagaling. Yan po ay gamot sa ating buhay. A joyful heart brings life. Sabi ho ng Kawikaan o Proverbs 17 verse 22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay o nanghihina. Ano? Being cheerful keeps you healthy. It is slow death to be gloomy all the time. Kapag ikaw lagi ay malungkutin, palagi, ano po, ay nako, ay hindi malayo ang kamatayan sa atin. Yan po ang sinasabi ho ng Kawikaan. Ano? Lahat tayo ay dumaraan sa problema, pagsubok at pagdurusa. Ngunit itinuturo ng salita ng Diyos na ang ating spiritual na kalagayan ay may malaking epekto sa ating buhay. Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ano po? Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos, iyan ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang aklat ng Proverbs o Kawikaan ay pangunahing isinulat ni Haring Solomon upang turuan ang bayang Israel ng karunungan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinulat niyo po ito upang turuan ng bansang Israel tungkol sa mga karunungan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Kawikaan or Proverbs 17 verse 22 ay nagpapakita ng kahalagahan ng isang pusong puno ng kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Napakahalaga po pala ang pagtitiwala at lagi tayo nagagalak sa Panginoon. Napakahalaga po ito sa buhay natin. Ano? Makikita natin sa talatang ito yung dalawang magkaibang kalagayan ng puso at magkaibang ibinubunga. Ano po?
kapag tayo po ay masayahin, gumagaling po tayo. Gumagaling, lumalakas. Pero kapag tayo ay malulungkutin, nauwi tayo sa pagiging masakitin. No? Kaya kailangan ho natin na maging masaya. Maging masaya, maging masaya. Ang una ho na sinasabi sa atin, a joyful heart brings healing. A joyful heart. Ang masayang puso ay nagbibigay ng buhay at kagalingan. A joyful heart brings healing. Kaya nga po, may katuwiran yung sinasabi ng iba na ito nagsasaya. Sapagkat totoo po na ang pagiging masayahin natin, ito po ay magbibigay ng kagalingan. It brings healing. Ano? Ang sabi sa verse 22a, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa tunay na relasyon natin sa Diyos. Ang tunay na kagalakan ay makakamit kapag tayo po ay mayroong tuloy-tuloy na relasyon sa Diyos. A joyful heart is not based on circumstances, but on trusting on God. Ano? Yung pagkakaroon natin ng masigla, masayang puso, hindi ho yan nakabatay sa ating kalalagayan. Ano? Yan ho ay nagsisimula kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. His joy gives us strength to face life challenges. Kasi ho, yung kagalakan ng Panginoon, yung magbibigay po ng lakas sa atin upang maharap natin ang mga challenges sa buhay. Kaya napakaganda po na nagiging masaya tayo. Ano po? At yung kasayahan na yan ay nakukuha natin sa ating Panginoon. Nakukuha natin sa ating Panginoon. Yung salitang live sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay kalooban o isip at panloob na pagkatao o puso. Yung salitang live sa Greek, sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay kalooban, isip at panloob na pagkatao. At yung salitang marpe sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan, pagpapagaling o gamot. Pagpapagaling o gamot. Kaya nga, kapag tayo ay masayahin, ano po, ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating isip, ang ating pangloob na pagkatao, nararanasan ho natin ang kagalingan at nagagamot po tayo. Nagagamot po tayo. Kaya maganda po ay pupuntahan natin yung joy na binibigay ng ating Panginoon. At makakamit natin yung joy na ito kapag palagi tayong lumalapit sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kapag ang Diyos ang pinagmumula ng ating kagalakan, may lakas tayong harapin ang anumang pagsubok. Ano po? Kapag ang Diyos ang pinagmumulan ng ating kagalakan, ano? Baka naman nagtatawa-tawa ka lang dyan, ano? Kung anong ginagawa mo. Dapat sa Diyos, yung kagalakan, kapag nakakakuha tayo ng kagalakan na nanggagaling sa Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. The joy in the Lord is medicine for the soul. Ano po? Yung kagalakan na galing sa Diyos ay medicine for the soul. Ano sa ating kaluluwa? Ito po ay gamot para sa ating kaluluwa. Yung kagalakan. Kaya nga po ay pagsisikapan natin na palaging makamit, magkaroon tayo ng kagalakan na galing sa Diyos. Hindi ho ito yung tawa ka ng tawa, no? Hindi yan. Kailangan ho ay yung kagalakan na ito na ating nararanasan ay ito po ay galing sa Diyos sapagkat tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. Nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang kagalakang galing sa Diyos ay nagbibigay ng panibagong lakas. Nagbibigay ng panibagong lakas ang kagalakan na galing sa Diyos. God's joy strengthen and refresh His people. Ano? Pinapalakas, pinananariwa
pinasisigla ang kanyang mga anak. Kaya nga ho, napaka kailangan po natin, tayo po, kung tayo ay may karamdaman, kailangan natin lumapit sa Panginoon upang sa ganon ay dumating sa atin yung kagalakan ng Diyos. At yung kagalakan na yan, iyan ang magtutulong sa atin upang lumakas tayo, gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Ano po? God's joy strengthen and refresh His people. Tulad ng gamot na nagpapagaling sa katawan, ang kagalakan ng Panginoon ay nagpapalakas ng ating puso at isipan. Kagaya ng gamot na nagpapagaling sa ating katawan pag may karamdaman po tayo, ang kagalakan na buhat sa Panginoon ay nagpapalakas ng ating puso at isipan. At libre po ito. Libre po ito. Kailangan lang tayo lalapit sa Diyos, patuloy na makipag-ugnayan upang maranasan natin ang kagalakan na galing sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ang kagalakan sa Panginoon ang iyong kalakasan. Ang kagalakan sa Panginoon ang ating kalakasan. Ano po? Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo ngayong hapon na piliin na laging magpasalamat at magtiwala sa Diyos kahit may pinagdadaanan. Piliin po nating laging magpasalamat. Kasi yung lagi nagpapasalamat ay yung kagalakan na di-deliver sa Kanya, buhat sa Diyos. Palagi po tayong magtiwala kahit ano pa ang ating pinagdadaanan pagkat ang Diyos magbibigay ng kagalakan sa atin at yung mula sa kagalakan na yan ay pagagalingin tayo sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ngayon, ang masayang puso ay nagbibigay ng buhay. A joyful heart brings healing. Kung ibig nating gumaling, kailangang maranasan, kailangan nating makamit, kailangang mapasa atin ang kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoon. Yun ang sikreto, yun ang na-discover, yun ang practical na kaalaman na natutunan ni Haring Solomon. Kaya sinabi niya na ang kagalakan ay nagbibigay ng kagalingan. Ano? Kaya nga makikita natin na ang talatang ito ay merong dalawang magkaibang kalagayan ng puso at ang magkaiba ang ibinubunga. Kapag ka po tayo ay palaging nakakasumpong, nakakaranas, nakapamumuhay ng kagalakan galing sa Diyos, gumagaling po tayo. Lumalakas po tayo na pagtatagumpayan po natin ang anumang mga struggle, anumang mga suliranin sa buhay natin. Ikalawa, a cross spirit drains strength. Ang bagbag na espiritu ay nanghihina ng buhay. Ano? Yung pong espiritu natin na malungkot ay ang tendency niyan madidrain, mauubusan tayo ng lakas. Yun ang sinasabi ng Proverbs 17 verse 22. At ang malulungkuti unti-unting namamatay. Ang malulungkuti hindi magad namamatay. Manghihina muna, magkakasakit at pagkasunod pagkatapos yun na. Kaya nga po, napakahalaga, madidrain po tayo. Alam niyo ba yung madidrain? Nauubusan. Yun po yun ang ibig sabihin. Ang puso na puno ng takot, puno ng galit, at kawalan ng pag-asa ay naapektuhan ang kanyang buong pagkatao. Ang pusong puno ng pangamba, takot, puno ng galit, at kawalan ng pag-asa, naapektuhan po ang buo niyang pagkatao. Naapektuhan. A discouraged and hopeless spirit affects not only our emotions, but also our physical and spiritual well-being. Naapektuhan po. Kaya nga po ay pinapalalahanan tayo na
makamit natin, manalangin tayo na ang kagalakan ng Panginoon ay iparanas po sa atin sapagkat iyan po ang tutulong. Iyan po ang tutulong sa atin. Ano? Sa Hebrew, yung salitang daka, ang ibig sabihin ng salitang daka sa Hebrew ay wasak, durog. Wasak o durog. Kapag hindi po natin nasusumpungan ang joy ng Panginoon, nagiging daka po tayo, nagiging wasak, nagiging durog ho tayo. Wala ho tayong pinupuntahan. At nanghihina, nadidrain po tayo. Ang pusong malayo sa Diyos ay madaling mawala ng pag-asa. Napansin nyo ba na minsan parang madali lang tayo mawala ng pag-asa? Kasi ang puso natin ay malayo sa Diyos. Pag malayo sa Diyos ang ating puso, madaling nawawala ng pag-asa. Kaya sikapin po natin na palaging malapit tayo sa Diyos. Sapagkat pag malapit tayo sa Diyos, magkakaroon tayo na ng tunay na kagalakan. At yung kagalakan na yan, iyan ang gagamitin ng Panginoon upang maghilom, gumaling, mabuo. Yung wasak, yung durog, ay maaayos, marirestore muli. Ano? Ang pusong malayo sa Diyos ay madaling mawala ng pag-asa. Ikaw ba ay madaling nawawala ng pag-asa? Ang kailangan mo ay lumapit sa Panginoon. A heart without hope loses its strength. Kapag ang puso natin walang pag-asa, nawawala din ang lakas sa atin. Ba, nanghihina, yun ang ating naranasan. Pag wala tayong pag-asa, nanghihina tayo. Nanghihina tayo. Kailangan nating dalhin sa Diyos ang ating mga pasanin. Ano? Kailangan nating dalhin sa Diyos ang ating mga pasanin at pag dinadala natin sa Diyos, pinapalitan niya yan ng kagalakan at yung kagalakan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yan ang tumutulong upang yung mga pasanin natin, mga pinagdadaanan natin, dala-dala natin, yan ay pinapalakas, pinapagaling ng ating Panginoon. Kaya God invites us to bring our burdens to Him. Gusto ng Panginoon dalhin natin. Sabi nga ng ating Panginoon ay halika kayo, lumapit kayo sa akin, kayo na papagal, nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingahin ko po kayo. Yun pong sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nag-invite po siya sa atin na dalhin natin ang ating mga pasanin sa Kanya. No? Alam niyo po, yung halaman na hindi dinidilig ay nalalanta. Kaya kami doon sa bahay namin, meron kaming halaman. Palagi akong chine-check sapagkat nalalanta. Pag nalanta na yan, yung mga bulaklak maglalaglagan. Ang halamang hindi nadidiligan ay nalalanta. Ganon din ang pusong hindi lumalapit sa Diyos ay palaging nanghihina. Nais mo ba na ang buhay mo ay palaging masigla? Ha? At mula sa joy na binibigay ng Panginoon, unti-unting sisigla ka at unting gagaling sapagkat yung joy na ibinibigay ng Panginoon ay medicine para sa ating kaluluwa. Ang pusong hindi lumalapit sa Diyos ay patuloy na nanghihina. Kaya kailangan na nating madiligan ng joy na galing sa Panginoon at makakamit natin yung kagalakan galing sa Diyos, yung medicine na galing sa Diyos kung patuloy tayong lalapit sa ating Panginoon. Kung patuloy tayong lalapit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Proverbs 4 verse 6, huwag mo itong babayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag nating iiwanan ang joy. Huwag nating iiwanan ang Panginoon sapagkat hindi na tayo may ingatan ng Panginoon. Pero pag palagi tayong lalapit, isusuko natin ang ating buhay sa Diyos. Iingatan na tayo ng Panginoon. Huwag mo siyang iiwat, ikay kanyang babantayan. Huwag natin siyang iiwanan. Kasi pag iniwanan natin ang Diyos, siya'y nagbabantay sa atin. Siya'y nagbibigay ng protection. Ang sabi sa verse 7, chapter 4 verse 7, unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y piliin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ano po?
Ang ibig sabihin no, kahit na mahirap, kailangan isakripisyo, kailangan po nating patuloy na lumapit, isuko ang ating buhay sa Diyos sapagkat sa ganong paraan ay matatamo natin ang kagalakan galing sa Panginoon at yun ho ay magtatagumpay tayo. Kaya nga, ibigay natin sa Diyos ang ating mga alalahanin sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin. Ang bagbag na espiritu, yung punong-puno ng suliranan ng espiritu, ay nanghihina ng buhay. Ano po? A cross spirit drains strength. Nadidrain po, nauubusan, nawawalan siya ng lakas. Ano po? Yung espiritu po na nanghihina, nadidrain din ang kanyang lakas. Kaya nga po, sinasabi sa atin ngayon na sabi ng Kawikaan chapter 17 verse 22 ay nagpapaalala na ang pusong nakasandal sa Diyos ay may tunay na kagalakan at lakas. Upang magkaroon tayo ng kagalakan at lakas, ang kailangan natin, isandig natin ang ating puso, ang ating sarili sa Diyos. Ang kagalakang ito ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon, kundi sa katapatan ng ating Panginoon. Ano ang kalagayan ng iyong puso ngayon? Anong kalagayan ng puso mo ngayon? Puno ba ng bigat, hirap, at walang pag-asa? Hayaan mong punuin ito ng Diyos ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Kung ikaw ay nabibigatan, nasasaktan at nawawalan ng pag-asa, ang kailangan mo, lumapit ka ngayon sa ating Panginoon pagkat handa siyang magbigay ng kapayapaan, pag-asa, at bagong lakas. Kung ikaw ito na ikaw ay nawawalan ng pag-asa, nasaktan, hirap na hirap, ang gawin mo, lumapit ka sa Panginoon sapagkat siya ay handang magbigay ng kapanatagan, pag-asa, at bagong kalakasan. Sa hapong ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito yung paalala sa atin ng Panginoon. Maging magalak tayo. At yung kagalakan na yan ay ibinibigay ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo na inaasam, pinapanalangin natin yung kagalakan na galing sa Diyos pagkat iyan ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Sa ating mga suliranin, iyan ang tutulong upang malampasan, mapagtagumpayan natin ito. Pagpatuloy tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Okay. So, purihin ho natin ang ating Panginoon. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay nagpapagaling. Ano po? Sa ating pinag-usapan, sabi ng practical advice ni Haring Solomon, kapag masayahin po tayo, gumagaling ho sapagkat medicine po yan. Ano? Yung kagalakan na galing sa Diyos, yan ang kailangan po natin. Yan ang tutulong upang malampasan natin. Ano? Samantalang kapag tayo po ay natatakot, nawawalan ng pag-asa, nanghihina po tayo, nagde-drain tayo. At mapapalapit po tayo doon sa kamatayan. Yun ang sinasabi ko kanina. Kaya ho ngayon, nagtitiwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan. Ano? Kayo po dyan na nariyan, ang kailangan po ninyong gawin ay isecure nyo yung kagalakan na galing sa Diyos. I-secure nyo at masusumpungan natin yan, mararanasan natin kagalingan yan sa ating patuloy na pagsunod, paglapit sa ating Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Kanya. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po ngayong hapon dahil tinuruan nyo po kami kung papaano po namin malalampasan at mararanasan ng kagalingan. Ito po ay dahil sa paglapit po, pagtitiwala po namin sa inyo, sapagkat habang nagpapatuloy po kami, Panginoon, binibigyan nyo kami ng kapanatagan, ng kagalakan, at yung kagalakan na yan ay ang tumutulong upang malampasan, sapagkat yan ay gamot para sa aming spiritual na buhay at maging sa aming mga karamdaman. Sa hapong ito, itinatas namin si Elijah. Illumin, Lord. Tulungan mo po siya sa kanyang swelling brain, Lord. Siya ay bata na lumalaban sa cancer. Panginoon, tulungan mo po siya, Panginoon. Gabayan mo po siya, Panginoon. Lord, tulungan mo po itong batang ito. Meron siyang acute myeloid leukemia, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. I pray in the mighty name of Jesus. Lord, I declare healing, Panginoon, para kay Elijah, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya. Gabayan niyo po siya, Panginoon. I speak healing, Lord, para kay Elijah Balmonte, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Lord, si Reverend D.S. Max Aguinaldo, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang full restoration. At Lord, nawa ay manumbalik yung kanyang mga nerves, Lord. Yung kanyang mga cells, Panginoon, ay mag-function ng mabuti, Panginoon. At manumbalik ang kanyang kalakasan, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat, ina-apply po namin kay Pastor Max, D.S. Max, ang iyong banal na dugo, Panginoon. Si Mariel Amian, patuloy din namin pinapanalangin sa inyo ang ibayong kalakasan sa bunga ng stroke, Panginoon. Lord, tulungan mo siyang lumakas, Panginoon, si Mariel Amian, Panginoon. Salamat. Si Efren Cruz, panalangin din po namin para sa kanya na gumaling siya sa kanyang mild stroke, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ni Efren, Lord. Tulungan mo po siya. Si Eddie Padel, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang prostate problem. Gabayan mo po siya. Tulungan mo po na malampasan niya po ito, Panginoon. I pray, Panginoon, gagamitin mo po yung mga gamot na tinitake po niya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Si Ginang Carol Gabe, Panginoon, patuloy ang aming panalangin sa kanya, Panginoon, sa kanyang breast cancer. Tulungan at gabayan niyo po siya, Panginoon. Lalo na sa kanyang pag-undergo ng radiation, Panginoon, gabayan niyo po siya. Thank you so much kay Teacher Sheila Binuya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pinapalakas at pinapagaling. Lord, ang aming panalangin ngayong hapon, ibayong kalakasan, kagalingan ang ipagkakalob mo sa kanya, Lord. Malubos ang kagalingan ni Teacher. Si Lani Baltasar, panalangin din po namin sa kanya, sa kanyang breast cancer. Tulungan mo po siya, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, si Rachel Roa, panalangin din po namin sa kanyang breast cancer. Pagagalingin mo po ang aming kapatid po na ito, O Diyos.
I pray, Panginoon, in the mighty name of Jesus, kayo pong kikilos sa kanya. Si Joel Corpus, dalangin din po namin sa kanyang glaucoma, Panginoon, at katarata. Tulungan mo po na mapagaling siya, Panginoon, sa pamagitan ng gamot, Panginoon, na tinitake po niya, Panginoon. I pray, Lord, kay Joel, Panginoon, hipuin niyo po siya. Ina-apply po namin kay Joel ang yung banal na dugo. Si Jepot Bidyones, patuloy din ang panalangin namin para sa kanyang mata, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, mag-improve ang kalalagayan ni Jepot, Panginoon. Lord, lalong-lalo na din si Bong Reyes sa pila. Pinapanalangin po namin ang aming kapatid na ito. Lord, gumawa kayo ng himala sa buhay niya, Panginoon. Lord, ma-recover yung kanyang paningin, O Diyos, at bumalik ang kalakasan ng aming kapatid na ito, Panginoon, si Bong Reyes, Panginoon. Salamat po kayo magpo-provide ng kanyang pangailangan. Si Jomar Santiago, panalangin din po namin para sa kanya kalakasan at sa kanyang pag-undergo ng chemotherapy, Lord. Gagabayan mo po siya, Panginoon. Lord, I speak healing for Jomar, Panginoon. Ina-apply ko po ang iyong banal na dugo para kay Jomar in the name of Jesus. Lord, si Carousel Bidjonis Garcia, panalangin din po namin sa kanyang polyarthritis. Lord, fracture sa kanyang bewang, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon. Kayo magbibigay ng kagalingan kay Carousel, Lord. Salamat po sa inyo. Si Pastor Adviento, dalangin din po namin, meron siyang cellulitis sa kanyang legs. Tulungan mo po siya, pagalingin mo po siya, Panginoon. Lord, kayo magpo-provide ng pangailangan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Salamat, salamat. Lord, tinatas namin sa iyo ngayong hapon si Jim Calvin Macawili de la Cruz, Panginoon. I pray, Lord, meron siyang alveolar part sarcoma. Panginoon, dinggin mo ang aming pakiusap sa inyo, Panginoon, para kay Jim Calvin, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, O Diyos. Gumawa kayo ng milagro, Lord, sa buhay ni Jim Calvin, Panginoon. I pray, Panginoon, pagagalingin mo po siya, Panginoon, by the blood of Jesus. Si Mr. Nilo Catalando Sr., nanalangin din po kami para sa kanyang kalakasan, sa kanyang provision. Lord, ay tulungan mo po siya sa kanyang problem. Nag-undergo siya ng angioplasty procedure, Panginoon. Gabayan mo po, kayo magpo-provide ng pangailangan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, si Benjamin Valencia Jr., panalangin po namin ng full restoration para sa kanyang physical body, spiritual and emotional, Panginoon. Gagabayan mo po, Panginoon, ang kapatid na Benjamin Valencia Jr., Panginoon. Lord, patuloy ang aming panalangin kay Gina Talusig, Panginoon. Tulungan mo po siya sa kanyang pakiramdam, sa kanyang asthma. Panginoon, tulungan mo mag-improve ang kanyang kalalagayan, Panginoon. Si Gina, Lord. Salamat po sa inyo. Para kay Gina, Panginoon, ina-apply namin ang iyong banal na dugo para sa kanya. Si Emma Ringor, panalangin din po namin na makarecover siya sa kanyang ubo at hypertension, Panginoon. Palalakasin niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Si Eleanor Aguda Curfos, nananalangin din po kami sa kanyang hypertension. Gabayan mo po ang inyong anak na ito, Panginoon. Pagagalingin niyo po siya, Panginoon. Lord, ina-apply ko po ang iyong banal na dugo para kay Eleanor, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Si Wally Villasorca, panalangin din po namin, meron siyang ubo, Panginoon. Lord, ina-apply ko po ang iyong banal na dugo para kay Wally, Panginoon. Pagagalingin mo siya. Ganon din si Lara Bautista, Panginoon, tulungan mo po siya sa kanyang scalp problem. Panginoon, tulungan mo po, hipuin niyo po, Panginoon. Gumawa kayo ng himala, itouch niyo po si Lara, Panginoon, ang buong katawan niya, Panginoon, upang maranasan niya ang kagalingang buhat sa inyo. Si Ruth Baron, dinadalangin din po namin ang kanyang sipon at ubo, Panginoon. I pray, Panginoon, tutulungan mo siya, palalakasin mo ang kanyang immune system, Panginoon, upang, Lord, ay umalis sa kanya ang kanyang karamdaman.
Lord, si Emily Manio, panalangin din po namin sa kanyang gallbladder operation. Tulungan mo po siya na maging matagumpay ang kanyang operation at makalabas siya, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Tinataas namin si Emily Manio, Panginoon. Lord, si Ami Paner, pinapanalangin po namin na yung ovary removal, Panginoon, ay uparahan siya, tulungan mo po na maging matagumpay ang kanyang operation na ito, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, si Potpot, panalangin din po namin ng patuloy na development ng kanyang affective, cognitive, at psychomotor domain. Tulungan mo po ang kanyang buong katawan na papanig ang makakapag-adjust at mag-i-improve, Panginoon. Salamat, Lord. Bigyan mo ng favor si Putput, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Si Jenny May, panalangin namin yung kalakasan din po niya, O Lord, at sa kanyang physical na katawan at sa kanyang traveling mercy, sa kanyang pagpunta din sa Europe. Ingatan niyo po siya, Panginoon. We thank you so much, Lord. Salamat po sa inyo. Panalangin din namin ang aming Intermarines First Line, MCB. Nagpipray po kami ng wisdom, provision, and more client na ipagkakalab niyo po, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. And most of all, ang aming Global Conquest Prayer Ministry ay marami pang taong matulungan kahit na sa ganitong paraan ng paglilingkod, pagbabahagi, at sila'y makaranas ng kagalingan, Panginoon. Salamat po sa inyo, purihin ang iyong pangalan, at maging ang aming bansa, pinapanalangin po namin, Lord. Kayo po ang siyang kumilos sa aming mga pinuno. Ang panalangin namin, malampasan namin yung corruption, at Lord, tulungan mo ang mga pinuno po namin sa aming bansa, mula sa aming Pangulo, down to barangay official, Panginoon, ang ma-develop yung integrity, yung pagsiserve, Panginoon, sa kanilang mga constituent. We thank you so much, Lord, sa hapong ito. Purihin ka. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat sa bawat isa na nakikiisa sa live stream na ito. Tayo ay palakasin ng pangako ng Diyos. Sa Romans chapter 15 verse 13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa wikang Tagalog po, mula sa Roma chapter 15 verse 13, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. When we pray for healing, we come with hope. Not because we can control the outcome, but because we know the one who holds our lives in His hands. Whether God brings immediate healing, healing through medical care, or gives strength to endure, He remains faithful and present with His people. Ano man ang ating mga pinagdaraanan, patuloy tayong manalig na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at kumikilos ayon sa kanyang perpektong kalooban at tamang panahon. Huwag nating bibitawan ang ating pag-asa, sapagkat ang ating pag-asa ay nakasalig kay Kristo Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagkikisa sa Global Conquest Prayer Ministry. Salamat po sa aming taga-subaybay ngayong hapon. Special thanks to Vicky Galicia, Christy Lumawag Dandan, salamat Christy sa pagbabahagi ng iyong testimony. Kay Pastor Virginia Sriban, Ate Siding Catalando, Jeremiah Acabado, Ate Pelang Tope Reyes ng Pila Lagona, Ana Hilado de Leon, Celia Padel, kay Bel Manihe, Ate Ofelia Valencia, kapatid na Noemi Isabelo Garcia, Geraldine Dumayas, Hailin Elsie Raloco, Aida Padel Lumenario, Ate Jenny Paras, Lilia Ikban Colomna, and Jenny Makawile de la Cruz. So,
Hinihikayat namin kayong magbahagi ng ating mga live broadcast at mensahe upang mas marami pang buhay ang maabot at mapalapit sa Panginoong Diyos. Ikwento niyo po sa iba ang ating programa tuwing Huwebes. I-forward niyo po sa inyong mga kaibigan at kakilala at panoorin ninyo ang ating previous episode sa YouTube. Just search Global Conquest Prayer Ministry. 32 today po, episode 32 po ngayong hapon. At mga naunang mga episodes. Mga kapatid, this is an online prayer intercession. If you have sick relatives, kindly write their names in the comment section so we can include them in our prayers. Prayer intercession is not only that every Thursday afternoon, but every day, 24/7. All prayer requests are lifted to God and prayed over constantly. We are standing with you in faith for healing, comfort, and strength. If we could not mention their names today, we will do our very best to include their names in the next presentation. Pakiusap din po namin na tawagan or i-message niyo po kami kung magaling na po ng ating mga pinapanalangin. Magpatuto tayo sa kabutihan ng Diyos. We welcome those who would like to share their testimonies and online. Please contact us at our messenger group chat. We welcome din po yung mga gusto umawit at magbigay ng kanilang talento either as choir, solo or family singing, preferably hymns of praise and worship. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, kabutihan at katapatan. Buong puso kaming lumalapit sa inyo upang magpasalamat dahil hindi nyo kami pinabayaan sa panahon ng aming pagsubok. Kayo ang aming kanlungan, manggagamot at tagapagligtas. Tulungan ninyo kaming manatiling mapagpakumbaba at laging magtiwala sa inyo, hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, kundi maging sa gitna ng mga pagsubok. Gawin ninyo kami instrumento ng pag-asa at pagmamahal sa iba upang may bahagi namin ang inyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. And finally, God is our healer, our refuge and strength. In every pain, His grace is enough. In every healing, His name is glorified. Trust Him completely. Patuloy po natin ipanalangin ang isa't isa at maging ilaw at pagpapala sa ating pamilya at komunidad. Inanyayahan namin kayong muling makiisa sa ating susunod na online prayer ministry sa susunod na Huwebes, July 16, 2026. Only Jesus can save. To God be all the glory. Pakinggan niyo po ang aming final hymn. Bye! What a friends we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what meekness faith we bear. Oh, because we do not carry everything to God is prayer. Every trials and temptations, is there troubles anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Then we find the friends of faithful who will all our sorrows share. Jesus knows us every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come with the Lord of care. Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake?